Pinoy ang naghahangad ng mala-glass skin na kutis. Pero muli pong paalala na dapat mag-ingat sa mga skincare product na one click lang bago ma-add to cart. Ang isang content creator na manhid at nanglubot ang muka sa biniling produkto online. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Sa viral video na ito, makikita ang 26 anyos na content creator na si Benjamin Madiza sa kanyang before and after look. Pero sa halip na lalong gumanda ang kutis matapos gumamit ng facial mask, si Benjamin nangulubot at nagmukhang matanda. Parang namanhid po siya. Pero nararamdaman ko lang po yung cool, no? Pagkatapos, pagkatanggal ko po ng face mask na yun po, nakita ko na po yung pagbabago sa mukha ko. So, na-trauma ako. First time raw niyang ginamit nitong Lunes ang produkto na binili raw niya online. Malayo at bihira raw ang mga dermatologists sa kanilang lugar kaya hindi niya nakonsulta ang produkto bago niya ito gamitin. Sanay rin daw siyang gumamit ng mga beauty care product pero ngayon lang daw ito nangyari sa kanya. Natakot po ako sa mukha ko, tumanda, kumulubot bilang content creator. Magiging informative po yun para sa lahat na kailangan yung mga may skin, sensitive po, maka-aware po sa mga produkto na dyan. Sabi ng isang dermatologist, maaari nagka-allergic reaction ng balat ni Benjamin sa produkto. Baka hindi siya hiyang doon sa product na ginamit niya, kaya nag-react yung skin niya, namaga talaga siya. So nagmukha siya na wrinkled, na nagmukha siyang matanda. Yung allergen, nagpo-produce ng mga histamine na pwedeng magpamaga ng mga daanan ng hangin. So dahil pag namaga siya, may hirapan tayong huminga. Yun yung tinatawag nila na stage 4 na or anaphylactic shock. Kapag nagkaroon ng allergic reaction, agad daw alisin ang produkto at banlawan ng tubig. Kapag lumala pa, maaaring uminom ng antihistamine at kumonsulta sa doktor. Ayon sa mga eksperto, bukod sa pagsusuri ng content o nilalaman ng isang produkto, mahalaga rin na skin test ito para maiwasan ang pagkakaroon ng allergic reaction. Mahalaga rin na kumonsulta sa doktor at i-check kung aprobado ng Food and Drug Administration o FDA ang produkto. Sinusubukan namin kunin ang panig ng FDA kung rehistrado ang produktong ginamit ni Benjamin pero wala pa silang tugon sa amin. Paalala naman ng Department of Trade and Industry o DTI, huwag basta-basta gumamit ng mga produkto na hindi binabasa unang-una para saan ito, ano ang mga instructions, ano ang tamang paggamit. Mga consumers, maengganyo sila bumili ng produkto dahil sa mga ganyang claim. Kapag hindi totoo, yan ay fa-file ng kaso ng DTI dahil hindi naman tayo pwedeng manloko at manlinlang ng consumers. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.